What's up guys? Danshu Vinci here for today's vlog. Meron tayong test ride na Kymco Exciting 400 VS. Yes guys, meron tayong test ride ngayon na Kymco Exciting 400 VS. Huge thanks and shoutout sa Kymco Philippines, especially kay Ma'am Micaela para sa pagpahiram netong scooter na to. So bago natin i-test ride guys, bigyan ko muna kayo ng quick walk around and specs ng motorcycle na to. Ito nga pala is yung bago nila na Exciting 400 VS guys. Ang kaibahan na ito sa lumang Exciting 400 is meron ng traction control ang bike na to. Keyless system na rin pala siya. At the same time yung kanyang LCD panel. Quick specs, ang braking niya is dual radial mounted na brake calipers. ABS na rin pala yan. Sa likod ABS din pero single caliper lang. Sa tires niya 120/70 by 15 ang tires sa harap, 150/70 by 14 naman ang likod. Meron siyang dalawang glove box dito. Etong isa parang lagayan lang ng mga coins, towels, etc. etc. Sa kabila naman is meron siyang USB charger. So, pwede ka mag-charge dyan ng iyong mga cellphone. Try natin, cellphone check kung masasara ba ang cellphone ko dito sa glove box na to. Pag nakalagay na yung cellphone ko na 6.7 inches ang screen. So, yan, ganyan siya. Hanapan nyo na lang ng diskarte. So, parang hindi siya magkasya guys. 6.7 ng cellphone. Siguro kung mas maikli dito, baka magkasya na. Sa compartment naman, tingnan natin. Malalim din yung kanyang compartment. I think kasya dito ang isang full face helmet. Ayan. Hanggang dito pa siya. Meron pa dyan dito sa dulo. Actually may ilaw pa nga. Para kung sakaling kukuha ka ng mga gamit tapos madilim sa lugar na pinaghintuan mo, may kita kang ilaw dyan. Full face check. Try natin kung kasya ba. Meron tayo ditong Axor helmet. Try natin kung magkakasya ba. Yun. Pumasok ang ating helmet guys na Axor full face. Actually itong Axor helmet kung tutusin malaki pa yung shell niya na. Tingnan natin kung masasara ba. Yun lang. So hindi siya masara. Try natin ng ibang position. Pag ganyang position hindi siya magkasya, try natin baliktarin. Ayan, nakabaliktad. Moment of truth. Hindi pa rin. So basically siguro ang kakasya lang dito is mga small shell na helmet or mga half face helmet. Pero kung hindi ka naman maglalagay ng mga helmet sa compartment, malalim din siya, malaki din siya. Kaya kung puro damit lang nang ilalagay mo, okay na rin. Or mga kapote, mga tools, ganyan. Okay na rin yung lalim ng compartment nito. Ang maganda pa dito sa upuan niya guys, meron na siyang parang hydraulic. Hindi ko nakalimutan ko kung anong tawag sa hydraulic nito, pero ganito siya. Ayan, diba? Hindi siya basta-basta bumababa. May mga nagamit na kasi yung scooter, ang nangyayari, parang nilalabanan ko tong upuan na to kasi kusang bumababa yung upuan niya. Unlike ngayon na meron na siyang hydraulic seat kung tutusin. Ang gusto ko pang nagustuhan dito guys yung kanyang side mirror. Ang ganda ng quality. Ang lapad, ang laki. Ito yung mga side mirror na bet ko eh. Talagang kitang-kita mo yung mga nasa likuran mo. Tapos kapag ina-adjust mo siya, hindi siya ganun parang cheap quality kung tutusin. Adjustable din pala ang kanyang windshield. Pwede natin yan ibaba. Ngayon, nasa pinakataas yan. Ganito naman yung pinakababa niya. Yan naman yung mababang settings ng kanyang windshield. Iba na rin pala yung mukha nito compare sa lumang Exciting. Yung VS version is mukha na siyang katulad na sa Kymco KRV. Para sa akin mas aggressive yung kanyang itsura compare sa lumang Kymco Exciting. Mas sporty na rin kung tutusin. Full LED na rin pala to guys. Ayan, LED system. Pati turn signal, LED rin. So guys, since hindi pa ako nakatry ng Kymco Exciting yung luma, kaya di ko pa kayo mabibigyan ng comparison kung ano pa ba yung iba pang pinagkaiba ng Kymco Exciting 400 VS sa Kymco Exciting 400i. Without further ado, sige, bigyan ko na kayo ng test ride impression kung kamusta ba tong motorcycle na to. So ito na guys, quick test ride na natin tong Kymco Exciting 400 VS. By the way, meron nga pala tong 400cc
single overhead cam, 4 valves, 4 stroke, single cylinder. Liquid cooled na rin nga pala siya guys. Tingnan natin kung nag-charge ba ang aking batteries. Ayan oh, diba? Ayos. Medyo may kabigatan nga pala siya guys, especially kapag naka-stationary kayo. Pero kapag gumandar na, magaan lang siyang dalhin. Height ko nga pala is 5'7" and medyo tingkayad ako. 805mm yata ang seat height na itong Kymco Exciting 400 VS. Ito yung kauna-unahan kong mag-test ride ng high displacement scooter. Ang pinakamataas na scooter lang na nagamit ko is ADV 160. PCX, Aerox, tsaka NMAX. At kauna-unahan kong test ride to, itong Kymco Exciting 400 VS. First corner, grabe, isang lane ko lang. Isang lane ko lang, naglilin agad yung bike. And approaching last turn. Woo, shoot. Nakalin ako. Hindi pa ako sanay na maglin dito kasi feeling ko parang may sasayad. To be perfectly honest guys, ang complaint ko sa mga low displacement scooters is nahihinaan ako when it comes to uphill power, especially kapag walang buwelo. May mga times kasi hirap pumatak yung gamit ko na scooter kapag uphill. Kaya parang yun yung isang complaint ko sa mga scooter, especially sa mga low displacement. Pero dito sa bike na to, grabe, mapa uphill or mapa straight, talagang may power yung bike mo. Braking, parang ewan na, pinapakaramdaman ko pa yung braking guys. May isang corner dito na talagang masusubukan natin yung braking nya. Oops, mabuhangin. Ayan, ito, downhill to, brakes tayo. Okay, medyo may hina ang kanyang brakes or sadyang di lang ako sanay. Kasi usually dun sa downhill na yun, pag nagbe-brakes ako, talagang ramdam ko agad yung kagat ng mga bikes na natetest ko. Pero with this bike, parang kailangan ko pa siyang diinan yung brake lever para lang kumagat yung brake caliper ng bike na to. Pero yun nga, so far gusto ko yung handling na konting lean ko lang, naglilin agad yung bike. Grabe yung response ng throttle. Once na tin-throttle up mo, talagang ano, hahatak siya. Oh, hahatak lang oh. Grabe oh. Understeer. Woo! Hindi naman pala sasayad. Naninibago lang talaga ako. Suspension section, kung kamusta ba siya. Aray ko. So far, natatagtagan ako sa kanya guys, to be perfectly honest. Given na dual siya ang kanyang rear, sa front naman, hindi pa siya inverted, pero mataba ang kanyang front suspension. Uy! 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 Yan, medyo matagdag lang talaga ang kanyang suspension, no? Pero ibang klase yung lining ng bike. Gusto ko yung linya. Parang dinesign sa ano, cornering. Itong scooter na to. Kaya pala sporty na sporty yung datingan nito. Kasi pang cornering pala yung stance niya. Riding posture, sobrang relax. Ito yung mga riding posture na sa tingin kong tatagal at tatagal ako sa long ride. Kasi nga napaka-relax ng kanyang riding posture niya. Ang isa pang maganda dito, na-stretch ko yung paa ko. Ayan o, stretch ako. Tapos yung upuan dito sa likod, para may support talaga sa likod, para hindi siya nakakangawit. Kasi yan yung isa sa complaints ko rin when it comes to long ride, especially yung mga seat na walang suporta sa may likod. At least ito, kaya kong i-stretch palalo yung aking katawan, walang compromise sa upuan. Ito, uphill section. Grabe talaga yung power oh. Walang loss of power kahit na uphill. Basta dun throttle up mo, meron at meron talaga siyang power na ibibigay sa'yo. Ito, isa pang uphill to eh. Let's go! '96, '97, '99, 100 105, 107, 108. Uphill yan ha! Tingnan nyo, hindi nagpapakas sa speed. Woo! 111 uphill power niya. Ayan lang, medyo matagtag na dito sa part na to. Kaya ramdam ko na rin yung tagtag ng bike. Uphill ulit! Yun o, sila yung nangyayari sa handlebar. Para lumalaban yung handlebar eh kapag matagtag. So I think kailangan ma-adjust yung front suspension nito. And hindi ko rin alam kung adjustable yung kanyang front suspension. Pero kapag asphalt naman yung kalsada, hindi naman ganun katagtag. Dito lang sa mga ganitong klaseng kalsada lang na sementado,
Ayun o. Dugod. Especially kapag nagdudin, kailangan ma-adjust yung front suspension na ito. Yung handling niya hindi ganun kataas compare sa mga ADV bikes. Medyo mababa pa rin, sporty kumbaga yung kanyang handling. Makukumpara ko yung position ng handling niya sa, let's say, Aerox. Yan, sa mga Aerox Click na hindi ganun kataas, at the same time sporty pa rin ang datingan. ADV kasi medyo mataas ang kanya yung handlebar nun eh. Approaching wrong turn. Power delivery wise, wala akong masabi. Satisfied at nasatisfied talaga ako. Especially yung kanyang throttle response, na every time na tinothrottle mo yung bike, talagang hatak lang siya, wala siyang loss of power. Partida, all stock pa to. Paano pa kaya pag napalitan yung bola na ito? When regards naman sa kanyang handling, ayan nga, 40 yung kanyang handling. Napaka-sharp. Na every time na nagko-cornering ako, talagang konting counter steer ko, lilin na agad yung bike. Tapos napaka-stable niya pagdating sa corner, especially during cornering, no? Napaka-stable, grabe. Talagang once na nilin mo siya, tapos yung throttle control mo, kukuhanin niya na maayos yung kurbada. Napaka-sharp ng handling ng bike. Suspension, yun nga, matagtag. Especially kapag dumadaan kayo sa mga lugar na malulubak, tsaka sementado. Okay, let's go! Sa vibration, halos wala akong maramdaman, given na single overhead cam lang to at saka single cylinder. Kaya ako ayos tong scooter na to. Kanina pa ako bumabiyahe, pinikap ko to sa Santa Rosa, Laguna, dyan sa planta ng Kimco. Tas hanggang ngayon, wala akong nararamdaman na kahit anong vibration. Meron man, pero hindi yung parang sobrang vibrate na nakakamanhid ng katawan, na nakakamanhid ng kamay. Kaya para sa akin, okay na okay yung kanyang vibration. Na-try ko na rin pala to idaan sa expressway. Yun, napaka-stable ng bike kahit na sobrang lakas ng hangin. Parang sarap laging dalhin sa expressway na itong bike na to. Easy lang din mag-overtake kasi konting throttle ko lang talaga, nakapag-overtake na agad, nakakahatak na agad. Ang napansin ko lang talaga sa kanya, especially kapag dumadaan ka sa open field, tapos tumatakbo ka ng 100 kph, merong umuuntog sa ulo mo na hangin. Kahit na nakataas na tong windshield, meron pa rin akong hangin na nararamdaman sa ulo ko, na to the point na parang inaalog-alog yung ulo ko kapag tumatakbo ako ng 100 kph. Yun yung napansin ko sa kanya. Lalo na kapag nakababa tong windshield, talagang buong katawan mo mahahangin at mahangin ka, parang titilapon ka, parang ganun. Parang hinahatak ka. Ganun ang na-experience ko dun sa mga open field tsaka sa expressway. Kaya may mga times na yumuyuko ako para lang hindi maano yung ulo ko. Kahit na 100 kph na yung tinatakbo ko. Siguro dahil sa aking riding posture na may kataasan, I'm not sure kung factor yun Nanibago ako doon kasi usually madalas talaga it's either nakayuko ako, nakasalubsob ako, or naka-tacking position ako. Sa city ride, nagamit ko na rin siya. And to be honest, medyo nahirapan akong i-filter yung bike kasi may kalaparan, at the same time malaki. Malaki at mabigat yung bike na to. Kaya nag-adjust pa ako when it comes to filtering. Aray ko yan, tagtag, grabe! 50 kph pa rin tagtag niya. Buong katawan ko tumatagtag. Pero solid bike. Actually sa totoo lang, leaning towards ako ngayon sa mga scooters na maxi scoot katulad nito for long ride purposes. Yes guys, napapaisip ako ngayon na kumuha ng mga scooter na gagamitin ko for long ride. And maxi scoot ang gusto ko. Isa yan sa choice ko, isa yan sa option ko. Maxi scooters katulad nitong Kimco Exciting 400 VS. Pag low displacement scooter kasi, may mga times talaga na parang nabibitin na ako sa kanya. Nakagamit na ako ng P6, nakagamit na ako ng Aerox, nakagamit na ako ng NMAX, nakagamit na ako ng ADV 160. May times talaga na nabibitin na ako sa power nila. Siguro factor na din yung mga bikes ko ngayon na puro naka manual clutch, tipong madali na mag-overtake kung tutusin, may power compare sa mga scooter na kapag kailangan ko ng power, medyo nade-delay siya, especially kapag uphill. Actually, yung ADV na inuwi ko dito sa Cavite, ni-ride ko ng Baguio yun, inakyat ko ng highest point yun. And surprisingly, nagulat ako sa power ng bike na yun pagdating sa highest. Abangan nyo na lang yung vlog ko na yan guys, kasi mas mauunang ma-upload to. Itong first ride impression ko na itong Kimco Exciting 400 VS compare sa
ADV 160 con na binyahe ko ng highest point. But overall, I think kailangan ko pa mag-adjust kasi yun nga, first ride impression ko pa lang naman to. Bigyan ko na lang din kayo ng mga updated na experience ko sa bike na to. Yan, gagamitin natin siya sa long ride, gagamitin natin siya sa semi-long ride. Kung ano yung mga nagustuhan ko, tsaka ano yung mga dapat nyo ma-expect dito sa bike na to. Yan, gagawan natin ng vlog yan. Kaya kung may tanong kayo guys, comment down below. Baka one of these days, gawan ko siya ng content. Masama ko siya sa gagawin kong vlog. Ayan, yan yung masasabi ko sa bike na to. I-rate ko yung kanyang power 5 out of 5. Konting throttle ko lang, hahatak na agad. Sa braking, siguro ma-rate ko siya 3 out of 5. Di pa kasi ako sanay. Sa suspension, same 3 out of 5 din. Medyo natatagtagan talaga ako eh. Sa kanyang handling, yan, 5 out of 5 yan. Grabe. Napakaganda ng handling netong bike na to. Kaya for me, okay na okay to pagdating sa cornering. So I guess dito ko na din siguro natapusin ang vlog guys. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Again, maraming salamat Kingco Philippines, especially kay Ma'am Micaela para sa pagpahiram nitong Kingco Exciting 400 VS. O yun, you all know drill. Ride safe. Peace out.